Magandang araw mga kabayan and welcome to Pinoy TV Andorra. Today is a very special episode kasi makakasama natin ang isa sa mga pinaka-importanting tao sa ating komunidad dito sa Andorra. And as the current president of Philand, siya ang nangunguna sa mga projects, events at programa na nagbubuklod sa ating mga kababayan. At ngayon taon, pinamumunuan niya ang preparasyon para sa isang napaka-historic na milestone, ang 25th anniversary ng Philand. Mga kabayan, let's welcome Philand President, Mr. J. James Felipe. Magandang araw po sa mga taga-subaybay, lalo na sa iyo, Drix. Sana may mas marami pang interview na magagawa mo. Okay, para sa ating first question, how does it feel to be celebrating 25 years of Philand? Siyempre, masaya. Sabi mo nga kanina, it's a milestone. Biruin mo, 25 years. Ang kalaban na lang natin, Itbulaga at saka Bakulgang, di ba? Itbulaga, baka unbreakable na yung record na ngayon. Pero pangatlo tayo, ibig sabihin, 25 years is not just a number. Maraming hirap, maraming sakripisyo, lalo na yung mga bumuo nito, yung mga ex-presidents, mga ex-members, ex-officials. Salamat sa inyo, sa inyong initiative sa pagbuo ng Philand nito. Kung hindi sa inyo na nag-start, na bumuo, at nagkaroon ng idea ng isang asosasyon dito sa Andorra, hindi natin mararating yung 25 years. Kaya, so, nakaka-proud kasi nga, sabi ko nga, Itbulaga at Bakulgang natin ang kalaban natin. So, we don't stop there. Let's continue. Every year, dapat we will pass to the next generation, to the other generation, ang Philand. Kaya kung maaari, magsama-sama tayo, we cooperate, then we do the best na patuloy ang counting ng yearly anniversary ng Philand. Okay, what does this milestone means to you personally and to the organization? Kasi nung binuo ito, alam mo, 25 years ago, from small events lang muna sila. Doon sila nag-umpisa, then naging bigger events, then nakilala tayo from programs, tapos nagkaroon tayo ng sports fest, nagkaroon tayo ng outreach program, tapos whole day event na tayo. Yun ang natin ngayon. We don't stop there. We keep on innovating other options. Outreach, tapos mga yung mga documentation, lalo na mga yan. Kaya little by little, dumadami yung mga activities natin. Okay, and what can the community expect sa September 21? Uy, they will expect the unexpected. It will be a lot of fun, activities, surprises, gifts, foods, lalo na yan. Foods and drinks, diyan tayo malakas. Malakas tayo sa mga ganyan. So, they will expect the unexpected. Sabi ko nga, you imagine the unimaginable. Ika nga. So, punta kayo and join para you will personally experience the day and night full of surprises talaga. Oo. Sigurado yan, mga pagkain ng dadayuhin doon. Mag-inuman mga yan. Oo, tsaka inuman. Okay, can you briefly tell us how Philand started? Ang alam ko yan, nagsimula sa isang salo-salo, sa isang kainan o birthday celebration. Doon nag-usap-usap sila na to create Philand. First, it was, hindi yata Philand ang unang pangalan nito, iba-iba. Pero eventually pinalitan yan. 1999 yata, 1999. Oh, 1999 daw. Tapos, according dun sa information na nakuha ko, yung Philand, yung spelling lang naman, ganun yung pronunciation, pero yung Phil is like PHI, land. Tapos Pilipinas. Ngayon, naging Phil, FI kasi, di ba, meron yung time na
binago na ang pronunciation ng Filipino sa Pilipino, di ba? Binago. Parang ganun yata nung binago rin yata. Pero ang una, Phil-An. Parang Phil-An. 1999. What were some early challenges? Ano yung mga pagsubok na pinagdaanan ng Phil-An? Early challenges, kasi others have doubt sa atin, sa kakayanan natin, sa capacity to lead Phil-An. But it was, ginawa kong positive yon na doubt, yung doubt nila, to be more challenging. From 32 members, and now we are 200 plus members. I don't know the exact number, pero ang alam ko 200 plus members na tayo. Kaya tuwang-tuwa ako nung hindi namin inexpect na aabot ng ganong number yung natin members. Tapos yon, unti-unti nakikita natin yung mga cooperation, kasi yung mga members natin, we are surrounded by optimistic members. Pag optimistic yung kasama mo, nagiging positive ang resulta niyan. So, you have to be positive. Yeah. Walang doubt yung mga members nga, they give me my life easier talaga. Very supportive. Wala kang masabi. From members to officers, they work hard to have more programs. Kaya it's a blessing to have those kinds of persons. Ika nga walang nega. Oo. Mahirap pag nega. Oo. Tsaka isa pa, siguro idadagdag ko, siguro like other organization, ang hirap pag nagsisimula. Is yung resources, budget. Isa pa yun talaga yun. Struggle. Kasi hindi ka makamove pag walang kung konti ang pera. Dumami rin yung funds natin, may kakaunti na rin tayong naipon. So, we purchase things na need, hindi naman yung want mo na. Need yung need. But we prioritize kung anong binibili natin. Pero unti-unti, nakaka-purchase din naman tayo yung mga needs natin. How has the Phil-An grown through the years? Phil-An grown to the years. Sabi ko nga, nag-umpisa sa small things, then tulad nun, nung 8 months ago or 9 months ago, from 32 members, naging 200 plus. So, we tripled or more than 50% ang nilaki natin, ang natin, pati yung funds natin. So, kasi kung wala kang fund, hindi ka makakabuo ng events, programs, outreach. Kailangan mo talaga yung funds. Kaya yun ang prioritize natin na lumaki ng konti. Kaya ngayon nag-umpisa sa small events, ngayon nag-outreach program na tayo, sumasali na rin tayo sa mga cultural activities ng gobyerno. By the way, this coming October 24, 25, and 26, sasali ulit tayo sa Fira Nacional ng Andorra. So, talaga na hindi tayo limited na. Talagang kahit sa Barcelona, Madrid, we are known na as a Phil-An Association. Ano po naman yung proudest achievements nyo? Yun yung in-accept ng government yung association natin. Isa na yun, doon tayo doon tayo unang nakilala. Tapos yung pumunta yung PCG, yung Philippine Consulate General, tapos yung MWU na pumunta na rin dito to yung outreach program para maraming natulungan yung last outreach program, maraming pumunta, maraming natulungan lalo na sa mga documentation, mga yan, passports, yung pang community IDs, mga yan. Yun talaga. Tsaka idadagdag ko rin yung mga taga PCG tsaka taga Madrid na embahada. Sinabi nila this is the first time na ang nag-organize ang association. Dati yung konsulado na yung dito, yung honorary consul. Ngayon sinabi nila first time in history na sila
yun yung first time na asosasyon ang nag-organize ng outreach dito. Oh, Beno, tayong nag-organize but we did the cooperation of other communities din. Yung Win Andorra, Jill, yan. Without them, hindi rin naman natin magagawa yun. So, thank you sa mga ibang communities na tumulong sa atin. Okay, how does PhilAnd support Filipinos in Andorra? It's two sides of a coin. PhilAnd support Andorra, Filipinos in Andorra, and Filipinos of Andorra support PhilAnd. There is always two sides of a coin. Hindi pwedeng isa yan. So kung may plano tayo, may idea tayo na events, na ganyan, hindi mo mai-materialize yan kung wala yung support ng mga Filipino community. Kasi sabi ko nga, tulong-tulong tayo. Yung PhilAnd naman, we serve as the second home, away from home, sabi nga sa kanila. Yung mga nangangailan ng tulong, may papel o wala, we are not selective. Kung kailangan ng tulong, member ng PhilAnd o hindi, tutulungan natin yan. Lalo na yung mga job opportunities, mga yan. Pinopost natin yan sa Facebook, sa group chat natin, pero yun nga sabi ko, wala tayong pinipili, lalo na sa mga pagtulong na yan. Okay, any memorable moment po sa inyong termino bilang PhilAnd President? Ang very memorable moment ko, yung 25th Philippine-Andorra Bilateral Cooperation na ginanap last March yata yun. Pumunta yung Philippine Ambassador to Spain, si Senyor Lolier. And tapos pumunta rin yung presidente ng Andorra at tapos yung ministra ng Affairs Exteriores. Doon mo parang, wow, ang tataas na ng mga nakakasalamuhan natin, yung mga ganun. Tapos nakikipag-picture pa sila. So parang hindi natin maabot yung ganung mga moments na yun. Okay, what partnership helped PhilAnd grow? Unang-una, partnership with the Andorran government. Yun talaga ang first step mo. To make it legal yung association mo. Kasi kung hindi mo ipapasok sa gobyerno, you are not recognized by the government. Mahirap naman yun. Para kang peke pag ganun. Tapos yung sumunod, yung sa PCG nga, yung sinabi ko nga sa PCG, Philippine Consulate General. Tapos yung and we are coordinating also with MWO, Migrant Workers Office. Mga yun, yun talaga ang dapat nating pakipagpartneran. Maybe we can partner with private entities also. Eventually, baka may makilala tayo na sumusuporta sa mga NGOs. And what are your goals in the next 5 to 10 years? 5 to 10 years? Sana. Sabi ko nga, sana may sumuporta na private entity. Sana magkaroon tayo ng tinatawag nating bahay. Venue, for example, na pwede nating ganapin yung meeting natin. For example, kung may mga programs natin, kunwari yung anniversary natin na pwede nating gamitin. Yun, kasi mahirap yung naghahanap kasi pag may events tayo, naghahanap tayo ng mga lokal, kung saan tayo makakamura, lalo na yon. Ang hirap kasi hindi lang naman tayo ang naghanap ng lokal. Kaya sana within 5 to 10 years may matatawag na tayong venue na bahay para hindi na tayo mangangapa sa dilim, kumbaga. Benefits din sa mga members kung halimbawa kung gusto nilang magpa-party, magpa-birthday sila. Children's party, for example, kung kunti lang ang invited mo. Pwede nilang gamitin yung lokal. For free. For free. Para kasi hindi naman araw-araw ginagamit ng PhilAnd yung ano. So magandang goal yun. Okay, what programs are you excited about? I'm very excited sa, for example, workshops. Kasi yun ang iniisip ko yung sports nagawa na natin, outreach program nagawa natin, pero workshop. For example, cooking workshop, mga ganyan.
excuse. Or mga cultural workshops. Kunwari ikaw, magaling ka sa computer. Maybe you can share to other teenagers or somebody who is interested with that. Na magturo ka kung kahit yung mga basics lang paano o yung pagluluto kunwari. Ano bang mga luto natin na yung mga cakes na pwede nilang panghanap buhay pag natuto na o postres, mga yan, mga pansit. Kasi pag natuto ka mga yan, ang education, walang makakapagnakaw sa yan. Dala-dala mo yan kahit sang sulok ng mundo. Kung may natutunan ka, pwede mong gamitin panghanap buhay yan. Hindi ka gugutumin. Ayos. And what has this role taught you? Pagiging presidente ng Philan po. It taught me leadership. Kasi big community na tayo, sabi ko nga 200 members. If you don't have the leadership, wala, stagnant yung association mo. So you have to be leader and full of ideas. Yun ang number one, to be a leader. Tapos, compassion. Responsibility. Sabi ko nga sa iyo, being a president is not a title. It's a responsibility. Yun ang palagi kong sinasabi. Kaya, big responsibility rin ang magdala ng isang asosasyon. Why is it important to keep Filipino spirit alive abroad? Very important yan. Kasi lalo-lalo na, alam nila na ang Filipino, ang isa sa most hospitable persons in the world. Very hardworking, mga yan. Ano pa ba yung mga natin? Hardworking. Tapos, very pa tayo? Talented. Wag mong, sabi nga nila, wag mong pahawakin ng mic yung Pilipino. Yan, mga natin yan. Dala-dala natin yan kahit sa sulok ng mundo yan. Yung pagkanta na yan. Talented din tayo. Ano pa ba? Yung mga... Pati yung ng Pilipinas. It's more fun on the Philippines. Kahit maraming problema ang Pilipino, nakangiti pa rin yan. Kahit binabaha, kahit may bagyo, kahit maraming problema, ang nasa isip pa rin yan, katuwaan, celebration. Hindi natin yung problema mga yan. Problema ka lang, sabi nga natin. Yeah, that's the thing about Filipinos. Ganon talaga. Kahit na nakatira lang sa simpleng barong-barong, pero talagang napakasaya ng mga Pilipino kahit anong sitwasyon. Okay, last question. What keeps you motivated? The members. It keeps me motivated sa mga members. Kasi yung mga members, parang ako yung tatay. Kasi huwag mong ipakita na hindi ka motivated. Parang pag galing ka ng trabaho, nakita mo yung anak mo, uy, nawawala yung pagod. Kaya yun, pag nakakita ka ng member, pag nag-say good morning, nag-ola, bon dia, parang gumagana yung pakiramdam mo. Lalo na pag may mga events tayo, nakangiti na sila, tuwang-tuwa sila, hindi sila nabuboring. Yun pang isang natin ang motivator natin, yung mga events na yan. Kasi last summer, alam naman natin na maraming trabaho, maraming na-stress na mga kababayan natin. So, nagplano ulit tayo. After summer, magplano tayo ng isang event na pampalubag-loob naman sa kapaguran nila. Yung iba nga, hindi na nga nag-day off ng August, tuloy-tuloy yung trabaho nila sa restaurant. Kaya nakakapagod din. So, we have to disconnect. Yan. Pag-relax. To keep them motivated also to support Philan. Yeah. Kaya ganun ang ginagawa natin. So, ano pong mensahe nyo sa mga members, sa mga nag-downtown? To our beloved members, salamat for your positive thoughts. Very optimistic kayo, kaya narating natin dito. Sabi ko nga kanina, if you are surrounded by optimistic persons, every result will be positive. Walang nega, sabi mo nga kanina, walang nega. Kaya pag nagplano ka, positive palagi yan.
hindi mo ma-avoidan yung negative side, pero yung pag naka 90% ka na positive, yung result, yung idea mo, go for it. Lahat, hindi lang members, pati yung mga officers na very hardworking. And to make it clear, wala po tayong benefits dito. Wala po tayong sweldo. Ano po to? Puro voluntaryo po ito. Hindi po tayo nakaka-generate ng pang-financial personally mga to. So, members and officers, sana patuloy tayong magsama-sama. Wala pong kapaguran ang ibigay natin sa PhilAnd. Salamat po. Okay, follow-up question dun sa nauna kong tanong sa how important the volunteers are ng PhilAnd, mga volunteers ng PhilAnd. Gaano Very sila important yun. Sabi ko nga, yung lalo na sa financially, wala tayong kakayanan na magbayad. For the meantime, wala tayong kakayanan na magbayad sa kanila. So, ina-adjust nila yung oras nila sa trabaho, sa pamilya at sa PhilAnd, just to come us and support our programs. Kaya nagbo-volunteer din sila, lalo na pag may mga sports fest. May nagbo-volunteer na nagre-referee, wala tayong pambayad ng referee. May nagbo-volunteer na security, mga ganyan. So, unity nga, very united na ngayon ang mga Filipino dito. Okay, thank you po, Mr. President, sa pagpapaunlak sa aming interview. At good luck po sa mga projects na darating pa sa PhilAnd. Salamat din sa iyo, DJ Drix, lalong-lalo sa mga followers ng PTB Andorra. Sana po patuloy kayong sumubaybay sa PTB Andorra. Just click the button, subscribe, and like. Thank you.